Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-uumpisa na. Salamat po sa Panginoon. Basahin ko lang po ang kanyang salita sa Psalm 145. Sabi po rito, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and was worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They fall of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, is slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat po sa pag-iingat sa buong isang linggo, sa gabay at patubay mo, sa mga provisions mo, Ama, sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos. We glorify, we magnify your name, O God. We give you all the highest praises. Forgive us, O Lord, sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Patawad po, Ama, ikaw ang Diyos na mapagpatawad, O Diyos. Give us a broken and contrite spirit, for God will not despise us. Lord, salamat po, Ama, that we will worship you in spirit and in truth. You will open up the windows of heaven for us to bless your name and to see your glory. Holy Spirit, we welcome you in our midst, O God, sa aming pag-aawitan. Nawa, fill us with your presence, O God. May the power of the Holy Ghost pour upon us, O Lord Jesus. This we pray, in Jesus' name we pray, Amen. Purihin po ang Panginoon, isa pong magandang umaga sa bawat isa. Tayo po ay pinagpala ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. At sa oras na ito, ibabalik natin ng kapurihan, ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay na patuloy na kumikilos sa ating pong mga buhay. Sa oras na ito, bibigyan natin siya ng papuri at pagsamba. Ang Diyos po ay mabuti at tapat. Siya po yung tumutugon sa ating pong mga panalangin, sa ating pong mga pangangailangan. Siya po yung Diyos na nagbibigay po ng kalakasan sa ating pong mga nangihinang katawan. At lagi po nating tatandaan, siya po yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa ating pong mga buhay. Amen? Sa panimula po ng ating gawain, umikot po tayo at batiin po natin ang ating mga kapatid ng isa pong mapagpalang umaga. Tayo pong lahat ay magkamayan. Tayo'y magpuri sa ating Panginoong Diyos. Sa bawat umaga kay ganda, simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumadaan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Sa himpihin po nating lahat, Jesus sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Amen!
bawat umagang kay ganda. Sa bawat umagang kay ganda, simulan na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit ka. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labing na nagpupuri sa iyo, Panginoong Yesus. Mula sa labi ko, Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Jesus sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. tayo pong lahat ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoong Yesus, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang katupatan, sa pagtugon ng ating mga dalangin. Salamat, O Diyos! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Itaas natin ang ating mga tinig sa ating Diyos Salamat sa pagbibigay ng pasasalamat. sa iyong ginawa. Sa iyong ginawa. Salamat sa iyong Ginawa. Salamat, O Diyos! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labing nagpupuri, Mula sa labi ko nagpupuri. taas ang mga tinig sa ating Diyos. Labi ko nagpupuri. Oh, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Ikaw ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Tanging pangalan mo lamang ang aming papupurihan, ang aming sasambahin, ang aming dadakilain. We give you praise, Lord, and we glorify your holy name. Tayo pong lahat ay patuloy na umawit sa ating Panginoong Yesus. Siya po ay mabuti at tapat sa ating pong mga buhay, sa ating pong araw-araw na nilalakaran. Palagi pong nandiyan ang ating Panginoon upang tumugon sa ating pong mga pangangailangan. Amen? Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos. Walang ibang pangalan na aming pupurihin at sasambahin kung hindi ang pangalan mo, Panginoong Yesus. Walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas,
ngunit pag-ibig niya'y wagas. Ating itaas ang pangalan ni Jesus. Jesus, Sabihin po natin, walang ibang pangalan, tanging pagpupurihan sa aking buhay. ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Oh, Jesus, aking isisigaw, aking ihahayag, Jesus, Ang ating tagapagligtas. oh, Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus, sa aming mga buhay dahil ikaw ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming katugunan. aking isisigaw, aking ihahayag, Jesus, 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 Ikaw, Panginoong Jesus, ang aming kasapatan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw lamang ang nakababatid ng aming pong mga pangangailangan, ng aming mga dalangin, Panginoon, ng pusong ito. Kaya sa oras na ito, O Diyos, tinatawag namin, nagsusumamo kami sa banal na pangalan mo, Panginoon. Sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, we cast all our cares to you, O Lord. At naniniwala kami, Panginoon, sa pagdulog namin sa inyo, binibigyan mo kami, Panginoon, ng kasagutan sa mga dalangin ito. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinang dahil tanging pangalan dapat na papuri. Tumawag po tayo sa ating Diyos. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinang dahil tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. O Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus.
pa, sabihin natin, Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinang dahil tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan, oh Jesus, ika'y kagalakan, oh Jesus, dalay kaligtasan, purihin ka, Panginoong Jesus. Ikaw ang Panginoong dakila at tagapagligtas, Panginoong dakila, tagapagligtas. Sabihin natin sa ating Panginoon, ang makapangyarihang Diyos, pangyarihan, hari ng lahat, Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, hari ng lahat. Jesus, kapayapaan, Jesus, ika'y kagalakan, Jesus, dalay kaligtasan, puri. Let's lift our voice to the Lord. Sabihin po natin sa Kanya, ikaw ang kapayapaan, ang aming kaligtasan. Jesus, kapayapaan, Jesus, dalay kagalakan, Jesus, dalay kaligtasan, purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Oh, purihin, sambahin at dakilain ang pangalan mo, Jesus. Oh, dakila ka, ikaw ay mabuti. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa katugunan, Panginoon. Sa oras na ito, tayo pong lahat ay dumulog sa ating Panginoon sa paglapit sa Kanya, sa Kanyang banal na pangalan, sa pagsambit ng ating mga dalangin sa ating Panginoon, sa lahat ng mga petitions na meron tayo sa ating buhay. Idulog natin sa banal na paanan ng ating Panginoong Jesus.
kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Sabihin po natin sa ating Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad, o Panginoon. Wala kang katulad. Ikaw lamang, o Diyos. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Oh, ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Sa aming mga buhay, Panginoon, tanging Ikaw lamang. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Wala kang katulad, Panginoong Jesus. Sabihin natin sa ating Panginoon, wala kang katulad, Panginoong Diyos. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang aking pupurihin. Ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa iyo, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang ating Diyos. Makakaupo na po ang bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Ngayon naman po makakarinig po tayo ng mensahe na dadalhin po ni Pastor Archie. Ipanalangin po natin siya. Ama, salamat po sa buhay ni Pastor Archie. Give him, Lord God, the visions, the wisdom, O God, the fresh anointing, O Lord. May the Rhema word of God flow with us. Help us, O God, not to be the hearers, but the doers of your word. Open up the windows of heaven, O God. Open up our spiritual ears and eyes, O Lord, to see your glory. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng dakilang Diyos?
Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, sa mundo na atin pong ginagalawan ngayon, mapapansin niyo po, ang ginagawa ng tao po ngayon ay kabaliktaran sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako dahil meron tayong Word of God, meron tayong basihan, meron tayong pagko-compare, meron po tayong format, kung saan nakikita natin, ito bang nilalakaran ko ay nasa kalooban pa ba ng Panginoong Diyos o wala na? Kaya po sa atin pong pang-araw-araw na buhay, minsan po ang isang mananampalataya ay makakaranas ho ng mga kapigatian. Makakaranas po tayo ng mga pag-uusig. Makakaranas po tayo ng mga bagay po na hindi natin inaasahan. At wala na pong hihigit dyan dahil ang lahat ng mga kapigatian na ito ay naranasan din naman ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sa mundo po natin ngayon, nalulungkot tayo dahil baliktad na po halos ang nilalakaran po ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Nung araw po, lalo na ang relasyon sa kapwa lalaki at ang relasyon sa kapwa babae ay talagang mariing tinututulan po ng simbahan, mariing tinututulan po ng mga magulang natin, sapagkat hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Sa ngayon po, ang mga nagpapahayag ng mga katotohanan ng Panginoon, hindi ko po binabago ang stand, lalo na po kung ang nagpapahayag po ay nagpapahayag ng katotohanan po ng kalooban ng Diyos. Pero sa kabila po ng pagtuturo natin o pagpapahayag natin na kapatid, mapapahamak kayo, mararanasan nyo po pag kayo po'y pastor at nag-preach kayo tungkol sa mga bagay na yan, kayo na po yung pinaka walang pag-ibig, kayo na po yung pinaka discriminating, kayo na po yung pinaka masamang preacher na narinig nila, kasi tinamaan yung kanilang ginagawa na hindi po lumilinya sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, hindi na po kabigha-bighani na mabalitaan ninyo yung kapitbahay ninyo may kinakasamang iba, kahit na meron po siyang asawa at mga anak. Bakit ho? Kasi yun po ang kasinungalingan na ginagawa ng dyablo ngayon. Pero tayo, naninindigan tayo, Ang sabi po ng Bible, mahalin mo ang asawa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, sapagkat ang asawa po natin, iiwan niya ang kanyang ama't ina at siya po ay makikipisan sa atin at tayo po ay magiging isa sa mata po ng ating Panginoon. That's the reality in the Word of God. Pero sa panahon po natin ngayon, tanggap po yan. Hindi na po isang malaking bagay o ito po'y makikita natin na maging controversial, pag nalaman natin, maging ang mga pinuno natin sa pamahalaan, hindi po basihan ng corruption po yan, hindi po basihan po ng masamang pag-uugali. Bagkus, tinitignan po, pag meron tayong mga ibang mga katuwang po o mga iba pong mga kasama sa buhay bukod sa ating asawa o in short, mga kabit po, ito po'y tinitignan ng sanlibutan na katanggap-tanggap at kaaya-aya. Kaya pagka nag-preach kayo rito na mahalin mo ang asawa mo, outdated ka po, marami pong magagalit sa inyo. Kayo old-fashioned at kayo po traditional, sasabihin po nila. Kasi marami nang sinira yung kalaban, especially sa salita po ng Diyos. Kagaya ng narinig natin sa prayer kanina, let us not be listeners of the Word of God, but let us be doers of the Word of God. Alam niyo sa pagtuturo, meron kang tinatawag na general objectives, meron pong specific or primary objectives na itinuturo pagka kayo ay teacher. Sa amin po ngayon, intended learning outcomes ang tawag po dyan, whether it's a program intended learning o kaya yan po ay tinatawag po natin na outcomes-based. Lahat po, pag nagtuturo tayo, ano po yung resulta? Ang tawag natin dyan sa academic, outcomes-based. Ano ho yung magiging kakahinatnan ng makakapakinig po, makakalakad po dito po sa salita ng Diyos.
Pero alam nyo po, napansin ko po, pag magsasabi kayo ng totoo, paglalakad kayo sa aral ni Kristo, totoo po na ang bawat mananampalataya ho, may daraanan po siyang kapighatian. Kaya po sa atin pong preaching ngayong umaga, pinamagatan po natin ang kapighatian po ng isang mananampalataya. No? Alam niyo po, ako po ay nakakaranas din ho ng ganyan. Talagang totoo po ang Word of God eh. Nung pong ako po ay, of course, alam na alam po ng mga kasamahan ko no, na pinagpe-pray ko po sila, na siyempre ako po ay nasa katungkulan, marami ho talagang lalapit sa iyo eh. Marami ho talagang lalapit sa iyo. At makikita nyo po talaga lahat ng mga kasamahan mo nakapaligid sa iyo. So I pray for them, ano ho. Pero alam nyo ho ba, pagbababa ka na sa katungkulan, mawawala ho lahat yan. Maniwala po kayo. Nung nakikita ko po sila, no ho, dati po close sa'yo, alam nila may papalit na, no ho. Nawala ho yung pong dati po na closeness po sa iyo. Mararanasan nyo parang hangin kayo na dumadaan lang. Ganun na ho ngayon eh. Tapos makikita nyo po ano ho, yung mga trinin po ninyo, yung mga tao po na talagang tinulungan po ninyo, tinalikuran po kayo, lalong-lalo na sa pagbaba ninyo sa inyong katungkulan. Ganon din po minsan sa trabaho ho, no? The greatest betrayal. Meron ka pong tinuruan, meron ka po na talaga pong, sabi natin, ginawa mong protege, binigay mo lahat yung mga sikreto sa kanya, pero realizing, yung binibigay mo pala na pagkain sa iyong kamay po, kakagatin ng isang malaking aso at kukunin pa yung buong braso mo. Pero inihahanda tayo ng Panginoon sa lahat ng ganyan pong uri ng mga pagkakataon. Talagang darating at darating po yan eh. No? Lalo na pagka ikaw po ay bumaba sa katungkulan. Di nakaibaw siguro, nakikita nyo nga ho sa atin pong sistema ng pamumuno, dating magkaibigan eh. Pero nagbe-betrayal po, ano ho? Dahil meron silang sarili nilang kapakanan. Pero si Kristo'y nangaral po, naalala ko sabi ni Kristo, no ho? Doon po sa kanyang mga tagubilin, meron po tayong tinatawag na beatitudes o yung tinatawag nating mga pinagpala. Alam niyo, sabi ng Panginoon doon, blessed are those who are persecuted, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those if people insult you, iniinsulto ka, no? Persecute you, or falsely say all kinds of evil because of me, for great is your reward in heaven. Sabi nga ng Panginoon, rejoice and be glad, for in the same way, they have also persecuted the prophets who were before you. Sa Tagalog ho, ito ho ang ibig sabihin nun. Sabi po ng aklat po, dito po sa Mateo, sa 5:11 hanggang 12, pinagpala ang mga nilalait. Blessed are those when people insult you. Biruin nyo po, no, ang halimbawa, layunin ho ng pagba-Bible studies natin, talagang ipahayag po yung katotohanan. Pero kung minsan ho, may mga inalagaan ka mismo doon po sa trabaho ninyo, ikaw pa isusumbong, ano ho, hindi po siya Katoliko, hindi po siya, gagawan ka talaga ng issue po eh. Kaya kung tama ho yung sinasabi po ninyo, ano ba yung Bible studies niya? Tungkol daw ho sa paghihirap ni Kristo. Wala namang mali doon ah. So makikita nyo kapatid, kahit na imbestigahan pa ng kahit na sinong pinuno po. Pero alam nyo po, doon po nakakalungkot, pagbababa ka na sa katungkulan, sasabihin siya, nagpe-preach po yan eh. Ano naman masama ho, pagka ho natin pinangaral na si Kristo'y naghirap, at ang paghihirap ni Kristo, naligtas tayo, maski ibang pananampalataya ho, aakapin ho yun, tama naman ho yun eh. Pero kung minsan makakaranas kayo eh. Ang sabi yun ng Biblia, pinagpala mga nilalait at inuusig. Blessed are those who are insulted, those who are persecuted, those who are, sabi po ganoon, they falsely say all things against you. Sa mga tao na pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Bakit ito pinararatangan? Bakit iniinsulto? Bakit ho siya nilalait? Dahil po sa akin, ang sabi ni Kristo. Blessed are those when people insult you, when people persecute you, when people falsely say all kinds of evil against you because of me. Ano pong sabi dito?
Rejoice. Sabi nga ho natin, mga galak. Rejoice and be glad. Mga galak kayo't magsaya. Bakit ho? Great is your reward in heaven. Sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, for in the same way, they have also persecuted the prophets who were before you. Alalahanin ninyo, sabi rito ni Mateo, inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ay, mabigat ho yun, ha? Sabi ko nga ganon, Lord, ganon pala yun, ano ho? At binibigyan ko rin ko po kayo ng, experience, ano ho? Dahil siyempre, 7 taon po akong humawak ng mga tao, dinivelop ko po yung mga teachers, inayos ko po. Ganon pala pagbababa ka na, ano ho? Biglang kumawala lahat. As in talagang lahat. Tapos yung bago ho na lalabas, nandun po sila lahat ngayon. Nandun po sila kumabit ngayon. Nandoon po sila talaga ho. Tapos inaayos mo yung lamesa mo, lalakad ka ng ganon. Hindi ka na pinapansin. Sabi ko nga, Lord, ganon pala, no? Medyo may hiwa yon kahit paano eh. Pero ganon ho talaga, maski sa politika, pagbaba mo, ipapakulong ka pa nga eh. Pagbaba mo sa politika, kakasuhan ka pa nga eh. Normal ho yun. Palagay ko sa lahat ng institusyon eh. Na trinain mo yung isang tao, talagang tinuruan mo, pagkatapos, siya pa ho yung kakagat sa likod nyo po. Kaya sabi ko, ano ba malaking issue po, pag nagba-Bible studies ka, pag ikaw ay isang pastor, pagka ikaw po ay isa pong mananampalataya, gagamitin sa'yo para siguro kasuhan at sabihin, hindi naman mananampalataya ito eh. Pwede ho kasing gamitin ho yun eh. At nandun na nga ho dahil nanggagalaiti po ang kalaban. Ha? Blessed are those who are persecuted for my name's sake, ang sabi ng Panginoon. Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed is a person, sabi ng Panginoon, if he is insulted, no? If he is persecuted, if he is falsely says, ang sabi po ngayon, all evil things because of me, rejoice and be glad. Sa Tagalog, magsaya kayo at mga galak, for great is your reward in heaven. Sabi po ng Matthew chapter 5, verse 10 to 12. Dito po yung nakalagay hanggang 11 to 12 po eh. Pero dun po sa 10, mapagpala po ang inuusig, ang sabi po doon. Kaya ho, tignan natin, bakit po ba ang isang tao ay uusigin siya? Una po sa lahat, tignan ho natin, kasi turo po ni Kristo eh. Pag ikaw po ay daan ng kapayapaan, ayaw ho ng mundo natin yan. Ayaw po ng mundo na hindi ka nagre-react. Ayaw po ng mundo na hindi ka gumaganti. Ang gusto po ng mundo, digmaan. Ang gusto po ng mundo, gumanti tayo, magparinig tayo sa Facebook. Ang gusto po ng dyablo, gantihan nyo po. At kung pwedeng ipitin ninyo yung tao, ipitin ninyo at kasuhan po ninyo. Alam nyo, pag binuksan nyo po ang puso, kaya po ang Lord po, minsan prayer namin sa morning, Lord, huwag ka magpapadala ng malalakas na bagyo. Minsan tinatapik-tapik tayo, no? Pinapakita lang ng Diyos, pwede ako magpadala ng super typhoon sa inyo. Lord, tama na po yung mga lindol, yumanig na naman sa bagyo po, no? Kasi paalaala ito paalaala. Hindi pa yan po yung parusa, pinapaalalahanan pa lang tayo Na Lord, sana po ilayo niyo po ang aming bansa sa pagbaha. Nakita mo, nagbabaha na naman po. Kasi tumatapik po ang Diyos dahil ang gusto po ng Pilipinas, ang gusto po ng atin pong sosyedad ngayon, pagganti. Ang gusto ng sosyedad natin ngayon, talaga pong ipitin yung ating kapwa, pahirapan. At kung maaari po, ang iniipit, gaganti. At patuloy lang paikot-ikot lang yan. Gagantihan, gaganti. Kaya wala ho yung pag-ibig sa bansa na ito kung ganun po ang nakikita natin at kung ganun po ang sinusunod. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 9, pinagpalang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Sabi po dyan in Matthew chapter 5 verse 9 sa New International Version po. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Wag ho nating tatawagin ng Diyos na Ama natin pag tayo ho mismo, palaaway, tayo mismo ho hindi makapagpatawad, tayo ho mismo hindi makapagparaya. Ang hirap po ng gano'n ho na pinagdadaanan nyo po. Halimbawa, lahat ho ng dating lumalapit sa inyo, lumayo. Tapos kung minsan may ire-request ka lang, ay, busy po ako. Pero alam nyo po, ako'y nanunungkulan pagka sinabi ko po, baka pwedeng mag-request, ay, mabilis pa po sa alas 4. No ho? Alam niyo yung katagapalayo na mabilis pa sa alas 4, binabasa ko yung mga nobela ho ni Rizal. Nung araw po pala, pag alas 4 ho dito sa Maynila, madilim na. Kaya nga yung isang area po dyan sa Quezon City, tinawag na diliman eh. Kasi ho, pagkadating ho ng alas 4, alas 5, completely parang 6 o'clock na ho ng gabi. Kaya kasabihan ho nung araw yan, ay naku, mabilis pa siya sa alas 4 Ibig sabihin, ang bilis dumilim po. Pero napansin nyo ho ngayon, minsan alas 6, alas 7 bago dumilim, Kaya nung panahon ng araw ho, nag-uuwian na sa bahay, alas 4 pa lang. Doon ho nakuha yung mga katagang mabilis pa sa alas 4. Pero doon nga ho, makikita nyo po, ganun pala yun, talagang hihiwa, talagang masakit. Ultimo halimbawa lang, magpapatulong ka, pwede ba nating ilipat yung mga ibang libro ko? Ay, busy po ako, marami po akong ginagawa, sir eh. So ikaw na ho gagawa lahat at makikita nyo po, ganun pala kasakit yun, Pero sabi ko nga po, hindi pa naman po ako bumababa, hanggang July 31 pa naman po ako eh. Kung gaganti ako, pwede ko pong i-hold ang lahat ng appointments ninyo. Kung gaganti ako, pwede kong i-spread out lahat ng schedule ninyo. Halimbawa lang, gaganti ako dahil ako po hindi Kristiyano. Bigyan ko ng 7 to 8 sa umaga, susunod na schedule na po, 5 to 6 ng gabi. Tapos 8 to 9 ng gabi, kasi hanggang 9 naman ho eh. Tapos ang gawin ko ho, iba-ibang building, dito po sa building na to, lalakad ka po ng kalahating kilometro bago mo malakad yung kabilang building. Pero ganun ba sinasabi ng Diyos? Hindi na po kasi ganun ang tinuturo po sa atin eh. Tinuturuan tayo na maging daan po ng kapayapaan. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Pinagpalang gumagawa ng paraan ng kapayapaan sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. Kaya po bilang isang Kristiyano, lulunukin mo na lang talaga. Ganun talaga buhay po eh. Dati, malapit sa iyo, ngayon po, bababa ka sa katungkulan. Lahat po kayo dyan makakaranas po ng ganyan. Sa sistema nga ng politika natin, ganun ho eh. Gantihan lang ho eh. Pero, paano natin mabibreak yung cycle na yan kung halimbawa sa susunod na administrasyon, gaganti ulit tayo at yung papalit na naman na susunod na administration po, gagantihan na naman sila. Dapat hihinto. At doon nga sinasabi ni Kristo, mapalad po ang daan ng gumagawa ng paraan ng kapayapaan. Yung gustong-gusto nyo na pong magparinig ho sa Facebook, pero hinold mo pa rin. Dahil mas paiiralin mo, hindi niya nauunawaan eh. Kahit tinira niya po ako, pero mahal ko itong kapatid na ito eh. Ang hirap nun kapatid, Pero magagawa mo yan dahil ang Diyos natin si Kristo. Pwede pa kitang ipitin eh, hanggang 31 pa ako eh. Pero ayokong gawin yan kasi ako ay daan ng kapayapaan ng Diyos. Amen po ba? Ayoko po na ang isang tao po na may kailangan po sa akin, i-withhold ko po yung kanyang pangangailangan dahil hindi ko siya gusto. Bakit to? Daan na ako ng kapayapaan ni Kristo eh. Pero ayaw yan ng kalaban. Kaya marami kayong makakalaban pag hindi kayo gumaganti, pag hindi po kayo nang iipit o kaya hindi po kayo daan ng kapayapaan. Kasi ang opposite niya, next slide, yung gusto ng kalaban. Ang sabi po ng John chapter 8 verse 44, ito po, pag gusto nyo hong gumanti, pag gusto nyo po mang-ipit, kung gusto nyo po halimbawa ho na gantihan o gawan po ng masama, yung pong gumagawa din sa inyo ng masama, hindi na kayo daan ng kapayapaan. Anak po tayo ng dyablo. Kasi sabi po, ang dyablo po ang inyong ama. At ang gusto ng inyong ama ay yung ginagawa po ninyo. Sa simula pa ay mamamatay tao na siya. Hirap po, no? Anything ho, sabi ng Bible, na kayo po'y gaganti sa kapwa po ninyo,
pagpatay po sa kapwa. Sabi po ng unang 1, dun po sa 3:15 hanggang 16 ng 1 John po, sino man ang napopoot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. At alam natin ang mamamatay tao ay wala pong puwang sa kaharian ng Diyos. So, isipin po natin yung pagganti po, yung pag-iipit, o kaya yung hindi mo binibigay yung pong para sa Kanya, dahil inis ka lang sa Kanya, dahil nakagawa siya ng masama sa iyo, dahil iba yung kulay niya sa politika, mga kapatid, masama po yon. Kasi nga, yan ho ang gusto ng dyablo. Sa simula po, gusto ng dyablo ho, gumanti tayo, gusto ng dyablo ho, mapuyos yung damdamin natin, gusto po ng dyablo ho, talaga po yung damdamin po natin, gumawa po ng masama sa kapwa. Ha? Kaya sino man hong napopoot, yun po yung word doon, ano ho? Doon po sa 1 John chapter 3, verse 16, sino mang napopoot, pag nagalit ka, mamamatay tao ka, at yun ang gustong-gusto po ng dyablo. Kaya marami pong mga tao ngayon po, no ho? Kaya sinasabi ko po, let us be very careful. Kasi ang dyablo ho, mapaglalalangan tayo niyan. May kanya-kanya ho tayong preference po sa politika. Pero once ho, na nakita mo, nakakainis itong tao na to, nakakainis itong politika na ito, napaglalalangan ho ng dyablo kayo o kaya ako. Dahil habang nagpo-post ho yun, at talaga nagpupuyos ka ng damdamin mo, maglalagay ka ho doon ng galit ho na emoji, maglalagay ka ng haha na emoji, maglalagay ka po doon ng, kung may ganun pa, no ho, wala na ho yata yun, ng thumbs down na emoji. Kasi nga, hindi mo siya gusto at lahat ng sasabihin niya, wala nang pakialam sa'yo kahit mabuti na yung layunin ng tao dahil tinagurian mo na po siyang kaaway mo. Tingnan mo, ang nanalo ho doon yung dyablo. Kaya po, mahirap po kapatid, ano ho, lalong-lalo na. Alam nyo po, sa Facebook ho, kaya naintindihan ko ngayon ang asawa ko, ba't walang Facebook eh. Pag mag-a-apply ka sa trabaho ho, o kaya mapopromote ka, tinitignan ho ng mga boss. Nakita ho ng boss, medyo aggressive ka, palaging may preference ka. Pwede pong ma-withhold po yung appointment ninyo, yung promotion ninyo, dahil nakikita ho yung galit ninyo mismo dun sa Facebook ho eh. Minsan ho, pag ako po nag-guide lang sa inyo, wag ho kayo magagalit ho, wag kayo magmumura ho, wag kayo maglalagay ng all caps ho, kasi galit ho yun, at may parinig kayo halimbawa po. Kasi po, sa simula, ang dyablo ay mamamatay tao. Ulitin ko lang po yung 1 John chapter 3 verse 16, ano ho? Sino mang nagagalit sa kanyang kapwa-tao ay mamamatay tao po. At walang mamamatay tao ho, papasok sa kaharian ng Diyos. Naalala niyo po yung sabi po ng Kawikaan 24:17. Alam niyo po doon, halimbawa ho, namatay yung kalaban ninyo, o kaya napuksa, o kaya ho, nag-landslide yung bahay, ay, buti nga. Di ba ganun din ho yung nararamdaman natin ngayon sa social media? Pag nakita nyo, halimbawa lang, ano ho, nakita nyo, ay, na-impeach. Halimbawa lang ganun, ano ho, ay, tuwan-tuwa ako. Tapos yung kabila naman ho, halimbawa may mangyari ho, no? Sumakay sa eroplano, papunta ng Canada, biglang bumagsak po, ay, buti nga. Ano pong naihatid sa atin nun? 24:17, wag mong ikatutuwa pag ang kaaway mo ay napapahamak o namamatay. Kakaibang turo po yan kasi sa mundo natin ngayon, sa ginagalawan natin, naku mga kapatid, ito lang ho, no? Pag may namatay po na pinuno natin ngayon, marami magre-rejoice po talaga. Maghahaha pa po ho yan eh. Pag ho naman na-impeach ho yung kalaban ng politiko na ito, naku, tuwan-tuwa din, maghahaha. Pero sino po napaglalangan? Tayo yung mga Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, sa simula pa, mamamatay tao ng dyablo. Kaya yun ang gusto po niya, pagwatak-watakin po ang bansang ito. Kaya ang tunay na nananalo ho, walang iba, kundi yung dyablo. Pero mas marunong tayo sa dyablo. Can we say amen? Can we say amen? Ay, hindi ako magpapagamit sa ganyan. I will kneel down and pray for this country. Hindi na ako magpapagamit po. Kung halimbawa lang ho, no?
Yung pinakamataas na leader natin namatay, ikatutuwa ba natin ho yun? Pero may mga kampo, tuwan-tuwa ho. Ang sasabihin ho niyan, lintik lang, walang ganti. Kung ba na-impeach po yung pangalawa po nating pinuno, tuwan-tuwa ho ba yung mga ibang kampo? Tuwan-tuwa din po. Eh sino ho ang talo, yung bansa ho natin? Kaya mga kapatid, mape-persecute talaga tayo ho pag wala tayong pinapanigan. Pero manindigan po tayo, can we say amen? Ang panig natin ay sa Diyos. At ang sabi ng Diyos, pakibalik lang ho, mapalad po ang tao na nagiging daan ng kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Blessed is the peacemaker, for they shall be called sons of God. Pangalawa po, mapapansin nyo po, minsan pag tayo ho ay sumusunod dun po sa kalooban ng Diyos, uusigin ka. Bakit ho? Blessed are those whose hearts are pure, for they shall see God. Gusto nyo makita ang Diyos sa langit? Ito po yan, ano ho, hindi po lahat ng Kristiyano makikita ang Diyos sa langit. Pero may mga mangilan-ngilan at nangako si Kristo, pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hallelujah. No ho? Na halimbawa ho sa ating mga lalaki, pagka ho malinis ang mata mo, malinis ang bibig mo, uusigin ka. Uusigin ka ng mga kabarkada po ninyo. Kasi mga kabarkada ho ngayon, ano ho, sorry po, kung minsan sa opisina, kanya-kanyang kabit, kanya-kanya pong may nililigawan, ikaw matino kang Kristiyano, alam ng Diyos, dalisay yung puso nyo, malinis yung puso nyo, family man ka po, ay talaga mauusig po kayo dyan. Paratangan kayong bakla, paratangan kayo po ay tsope, paparatangan po kayo na kayo po kung minsan ay walang pagkalalaki. Masakit po yun, ano ho? Pero ang tunay na lalaki ho, malinis yung kanyang puso. Sabi nga ng Biblia tignan ninyo ang bawat babae bilang inyong mga kapatid. Alam niyo po yung kapatid niyong babae, ano ho, kahit na nga ho naka-shorts po yan hindi kayo mag-iisip ng kung ano mang masama dahil nga ho kadugon niyo po yan Maliban na lang ho, talaga ho masama ang budhihin ninyo. Ang paalaala ng Bible po, tignan natin ang bawat babae po na parang ating kapatid. So with that, nagiging malinis yung puso natin. Naku, yung atin pong internet, anong history niyan? Anong tinitignan niyan? Kasi nakakadumi ho ng puso ang mata. Pero kung nakakapanindigan ho tayo, Lord, mahal na mahal kita Kaya po ang puso ko po, dalisay. Naku, may promise po yan Pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ako po, marumi rin ang puso ko. Galing po ako sa maruming nakaraan. Pero gabi-gabi ho, prayer ko yan, na sana po, Panginoong Diyos, ako po ay magkaroon ng malinis na puso. Wala pong masamang intensyon kahit na kanino, na sana ho pag may gumanti po sa akin, magparaya na lang po ako, nahiwaan ako ng puso ko, masakit ho yung ginawa sa akin, lumuhod ako sa inyo, at iiyak ko sa inyo, Panginoon Diyos. Ayoko pong gumanti po sa social media, ayoko pong gumanti po sa internet. Gusto ko po, Panginoong Diyos, ang puso ko po'y maging malinis. Pati ang mata ko, Panginoon, kasi kung ano po ang ipinapakain natin sa mata, pumapasok sa puso natin. At alam niyo po, yung pinakain ho ng mata ninyo, lust of the eyes, lust of the flesh, papasok yan dito At pag lumabas ho yan dito, makikita nyo ngayon kung ano ang laman ng puso ninyo. Ang dila ho na mapagmura, punong-puno ng galit ang puso. Ang dila ho na puro green jokes, punong-puno ng pangangalo niya ang puso. Ang dila ho na lahat na lang ho walang pagpapasalamat, punong-puno ho yung puso niya ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Ang tawag ko doon, reklamador, lahat na lang nirereklamo. Pero pinagpala po ang may malinis na puso. Blessed are those whose hearts are pure, for they shall see God. Sabi ko, Lord, mahirap po, konti-konti lang talaga makakakita sa Diyos sa langit Sabi nga po, kahit nandun tayo sa pinakadulo, basta nasa langit ho Pero hindi masamang mag-ambisyon. Pastor ka na rin naman, mag-ambisyon na tayo ng mataas.
Pwede ba, Panginoon, makita kita kahit doon po sa talampakan mo lang, masilayan po kita ng ganon. Ako mga kapatid po, kahit doon sa malayo magpakita ho yung Diyos sa atin sa langit. Pero hindi po kasi lahat makakakita sa Diyos Yun lamang pong may puso po na tama. Ayaw po ni Satanas yan Tingnan nyo ang counter verse ni Satanas dito. Next slide. Ito ho yung nilalagay ni Satanas. Puso sa kapwa'y walang mabuting isipin. Pagka ho binuo nyo yan, nandyan po, dyan sa Kawikaan 6, yung 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos. Gusto ng Diyos pusong malinis. Gusto ni Satanas, puso na sa kapwa'y walang mabuting isipin. Nakakita ng babae, ang iniisip kahalayan. Nakakita ng kaaway, ang iniisip gantihan. Nakakita po ng isang bagay pumalpak ang gobyerno, ang isipin niya, sisihin lahat. Pero subukan natin, pakibalik ulit sa last slide. Subukan natin magkaroon po ng malinis na puso. Mahirap pong gawin yan, lalo na ngayon, marami po tayong nakikitang hindi tamang nangyayari. Pero look at the positive side of life. Sabi po ng biyenan ko, anak, magpipinakbit sana ako Kaya lang yung bunga ng malunggay, 1 piraso, 10 piso dun sa palengke namin. Sino dito may mga bunga ng malunggay? Pahingi Ang mahal ng bunga ng malunggay, 10 piso. Sabi ko sa nanay kong ganon, di bali na, huwag na tayo magreklamo, hanap na lang tayo ng alternative. Kung wala po yon, bili na lang kayo ng sayote. Anak, 40, dito ba 40 pesos 1 pirasong sayote? Ewan ko ba't ganun kamahal talaga, sobrang mahal talaga ng Dati po, na-enjoy ko po yung pong sardinas na, nung bata ako, umabot pa ng 350 isa niyan Ngayon, magkano na sardinas? May 30 pa nga di ba 30. Kaya pala nung sinabi ko sa inyo, kahit na sardinas lang yung kinakain ko, may puso ko mapagpasalamat, hindi na pala mura sardinas ngayon. Amen? Pero yung mga ganong bagay po, minsan kasi, natin, ang gagawin ng tao, hindi malinis yung puso niya Bumaha lang ng kaunti, halimbawa, ito, malaki ang pasalamat natin, hindi na masyadong bumabaha sa Marikina. Amen po ba? Pero kung makikita nyo, may bumaha ng konti, i-highlight na ito yung mga kapalpakan ng gobyerno. Pero there are certain aspects po na mabuti rin naman ang ginagawa. Gayon din naman yung gobyerno may makita na isa pong hindi maganda sa kanyang kalaban. Hallelujah. Iipitin din may nakita. Kaya nga ako ngayon, papunas-punas na ako ng labi ko Sabi kong ganun, baka mamaya. Ganun kasi pag teacher talaga kayo namumuupo kung minsan yung laway dito. Kaya nung nakita kong ganun, pati pala yun pwedeng tirahin pinupunasan ko na rin ngayon. Kasi, pag nagsasalita ka palagi, tendency yun kung wala ka naman, halos lahat na lang unang gagawin po ninyo, maglalakad ka ng iika-ika, tumatanda ka na, halimbawa aakyat po kayo sa pulpito, nadulas kayo, katatawanan pa rin po kayo. Ang puso natin hindi malinis, pero ipanalangin natin sa Diyos, Lord, kung may po naman ako sa gobyerno, sana po ipag-pray ko na lang. Kung may po naman ako sa kalaban ng gobyerno, sana po, Panginoong Diyos, tignan ko rin yung sarili ko, baka ako rin po may mga pagkakamali. Kasi pinagpala po ng Diyos ang mga meron pong malinis na puso. Pag hindi malinis ang puso mo, hindi ka in sa kabarkada mo. Bakit? Wala kang ma-share na green jokes. Pag halimbawa sa mga gimikan, di ka umiinom, malinis ang puso mo kasi. Ang stand ko po dyan, pwede tayong uminom ng red wine, konti para matunawan. Pero halimbawa talaga nag-ipon-ipon na, basyo-basyo na ng mga serbesa negra na iinumin ninyo, maninindigan kayo, hindi malinis na puso po yun Huwag kayo magagalit. Alam ko marami magagalit nagbe-vape kayo. Mga kapatid, sisirain yung kalusugan ninyo kasi ang vaping po ngayon, normal. Mga estudyante ko nagbe-vape. Pag pinagsabihan nyo po, pati po sa Reddit, ilalagay yung pangalan nyo po doon.
Meron ho kasi sa internet ngayon, doon nilalagay ho yung mga terror na teacher, doon nilalagay ho pag ayaw nila yung mga ugali ng teacher. Ang tawag ho doon yung Reddit. Oh. Pati ba naman yun ay napansin? Talaga naman nung hindi maganda nagaganong ka sa loob ng classroom po, di ho ba? Kasi ginagawang normalize na ho ng kalaban po yan eh. Ginagawa ho na yung paninigarilyo, kasama pa yung mga iba pong mga kasamahan kong teacher. Lalabas po sila, kasama mga estudyante, nagyoyosi po sila sa labas po ng gate ng dapitan po. Maninis ba na puso po yun? We are encouraging po ng katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Yung mga nagpapatato, huwag kayong magagalit po sa akin. Kung nagpapatato po kayo, sa inyo na po yan. Pero ako sa katawan ko, ayoko magpatato. Amen? Ayoko magpatato dahil kasuklam-suklam kay Yahweh ang nagpapatato ng katawan. Levitico 19:21 o 28, I mean, ano? Kayo ho ba? Pastor, nandiyan na yun eh. O okay na po yun. Minsan naman, nahuhusgahan ninyo eh. Ay, grabe yung pastor, puro tato. Yung pala galing pala sa kulungan. Sa kulungan, nagpatato na siya. Hindi na niya mabura. Pero yung pastor po kayo ngayon magpapatato, bahala po kayo. Paninindigan nyo sa Lord yan. Pero ako ho, ayoko pong magpatato. Sige nga, kung gusto nyo magpatato kayo ng pimples kung gusto nyo. Wala naman siguro magpapatato ng pimples sa mukha eh. Pero yan po paninindigan ko bilang pastor. Pastor, hindi ko susundin. Sa inyo na po yon. Amen? Basta ako, sambahayan ko, pati po misis ko, ayaw naming magpatato. Biyenan ko nga eh. Hallelujah. 17 years na sa kulungan ni isang tato, wala ho eh. Yung tatay ko ho, nandun din sa kulungan, 5 taon sa kulungan, ni hindi ho natatuan. Kasi pag natatatuan ka sa kulungan, ikaw po yung duwag, ikaw po yung pinaglalaruan. Kaya sabi ko, tay, bakit wala kayong tato? Ako yung mayor sa loob eh. Hindi po pwede akong tatuan nung araw na yon o nung mga taon na yon. Kaya ho, kailangan ang puso natin malinis. Pag hindi malinis, uusigin ka. Number 3, tignan nun natin. Yung pag-uusig ho sa mga mahabagin. Nako, sabi ng Panginoon, blessed are the merciful, for they shall receive mercy from God. Ano ho? Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Nakaranas na ho kayo dahil sa sobrang mahabagin kayo na nga nagpautang. Pagkatapos nung pinautang po ninyo, siyempre nung maniningil na kayo pa ho yung lumabas na masamang tao. Bakit ko nasasabi? Naranasan po namin sa buhay din yan. Dumating yung time po, nung hindi pa kami mananampalataya, nanay ko nagpapautang po sa lugar namin. May pinautang po yung nanay ko ng malaking halaga. Nung naniningil yung nanay ko, hinabol ng itak eh. Sabi ng nanay ko, di bali, hindi ko nasisingilin kaysa mamatay ako. Minsan ho, dahil naging mahabagin ka eh, na, sige, ito, baka makatulong. Pinintasan pa yung tulong natin, ano ho? Sige kapatid, charge to experience na lang. Pagkatapos, nung ikaw naman pong humihingi ng konting pasensya, konting dispensa ho na sana po maunawaan nyo, hindi po pwede yan. Naalala nyo po yung sabi sa Biblia, ano ho? Yung hari po, nung nabalitaan niya, yung kanyang alipin, hindi makabayad, sabi niya, pakukulong kita. Panginoon, maawa po kayo sa akin. Yung Panginoon niya mahabagin. Sige na nga, charge to experience. Nakita naman nito pong katiwala niya, yung isang katiwala. May utang po, isang kusing lang naman. Ang sabi po nung katiwala, bayaran mo lahat ang utang ko, kundi papakulong kita. Sabi ho nung kanyang kaibigan, maawa po kayo sa akin. Hindi, ipakukulong kita. Nabalitaan ng hari. Anong ginawa ng hari? Ikaw na hindi ka mahabagin, ikaw na wala kang awa, kung anong ginawa mo, ganun din ang gagawin ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Minsan tayo na nga'y naging mahabagin, tayo pa yung naging kawawa po eh. Alam niyo po, kung minsan, kaya po nilalagay rin natin sa lugar yung magiging mahabagin. Naalala ko po, maraming taon na eh. May lumapit po sa akin. Sabi po sa akin ng estudyante, sir, kayo lang ho kasi yung pwede ko mapakiusapan para ho ako maging cum laude. Baka pwede nyo pong i-increase yung grade ko. Sabi ko, naawa ko sa iyo eh. Sige, gagawin ko. Alam nyo po, nung pagkatas ko ginawa,
Kinalat niya, si Sir Jesus nagbibigay ng additional grades. Lahat ho naglapitan sa akin. Pwede ba kami rin, sir, lahat bigyan niyo po? Binawi ko po sa kanya. Naging mahabagin ka na, no? Ikaw pa yung lumabas na masama. Ngayon po, ayoko na. Sabi ko, pag babaguhin natin yung grade, hindi mo talaga siya deserve. Kaya po yung pagiging mahabagin, ilagay din natin sa puso natin, ano, na ginawan mo ng mabuti, ikaw pa yung lumabas po na masama. Pinautang nyo na po, ikaw pa yung papatayin. Ikaw na nga ho yung nagbigay, pinintasan pa yung binigay ninyo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, panghawakan ho natin, pinagpala po ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Yung kalaban ng Diyos, anong pinapakita? Next slide. Kaya yung kalaban ng Diyos, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. No? Mahabagin ba ang magnanakaw? Mga kapatid, hindi sila mahabagin eh. Kasi limbawa ho, ninakaw nila yung para sa atin. Alam nyo po kung minsan sabi ko nga, Lord, talaga nakakapagngit-ngit ng damdamin eh, pero Kristiyano kasi kami, kailangan po namin patuloy lang lumakad ng may malinis na puso eh. Doon po sa Australia, dahil ang napakaganda ng sistema ng pamahalaan nila, pagka ho kayo inatake ho bigla sa puso, no, tas kayo po walang trabaho, kukunin kayo ng helicopter, dadalhin po kayo sa isang magandang ospital, o operahan ho yung puso ninyo, bypass operation, pati gamot ninyo, puro Pfizer po ibibigay, ni isang kusing wala kang babayaran. Yun po yung health service ng Australia. Ako po, hindi ko pa, sa tanan ng buhay ko, hindi ko pa ako nagagamit yung PhilHealth ko. At natatakot po akong gamitin ngayon, baka wala naman din humagamit. Hindi ko pa ako nagamit yan, 1997 pa po ako naguhulog. At sana ho, wag ko naman magamit, awa naman ng Diyos, kasi ayoko naman nagamitin din po talaga. Sabi nga po ng mga kasamahan ko, ako gamit na gamit ko yung natin. Kasi sa UST po kami, libre po pag nagkakasakit ka, operahan ka sa puso, libre po lahat eh. Sabi ko, gamit na gamit ako, naoperahan ako sa puso, naoperahan ako sa kidney, naoperahan ako sa lahat. Kaya blessing, gamit na gamit. Kung gano'n naman po yung blessing, ayoko naman po. Sa'yo na lang lahat ng blessing. Ang blessing yung hindi mo siya nagagamit dahil wala kang sakit. Amen po ba? Ang hirap din nung gano'n na nagamit mo lahat ng mga medical benefits kasi nga sakitin ka po. Pero alam nyo po, kung titignan nyo po yung mga ninakaw lahat po na yan, naiiyak ako talaga sa bansang ito po eh. Maganda po sana kalalagayan natin, pupunta ka po sa ospital libre. Yung bansa natin ngayon, normal na lang ngayon yung pagpatay, yung inggit, at lalo ho yung paninira. Lahat ho yan, pag nanakaw, yung pagpatay, yung paninira galing ho sa demonyo ho yan eh. Pero ibalik mo sa slide kanina, pero pagka ho tayo mahabag ka sa mga Pilipino eh. Nagbabaha, mahirap. Maraming mamamatay. Pagka ikaw po, halimbawa, mahabagin ka, hindi ka magnakaw po eh. Pero huwag kayong mag-alala kapatid, kasi lahat po ng mga nagnanakaw ngayon sa gobyerno, they will face the judgment day of God. Naaawa nga ako sa kanila eh. Kasi pag hindi nagbago kapatid, may impyerno po eh. At doon po sa impyerno, hindi po pwedeng objection, Your Honor. Pag sinabi po ni Kristo, diretso ka doon, hindi kita kilala, ikaw na gumagawa ng katampalasan. Objection, Your Honor, dadaling ka talaga doon ng anghel ng Diyos. Diretso ka, wala kang motion for reconsideration, wala kang temporary restraining order, wala ka pong objection, Your Honor. Diretso ka doon. Bakit? Naging magnanakaw ka eh. Ika-apat, tignan ho natin, uusigin ho yung mga may hangaring sumunod sa Diyos. Sabi sa English po dito, sa Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sa Tagalog pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Blessed are those who hunger. Ang sarap pong kumain ng salita na pinagpala po, yung nauuhaw. Blessed are those who thirst for righteousness, for they shall be filled. Gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos? Minsan kabahagi ng pag-aaral natin na ito,
pamilya mo, makakaaway mo, lalo na kung di pa mananampalataya. Kasi gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos eh. Kung minsan ho, asawa mo, makakalaban mo pag hindi po pareho kayong mananampalataya. Alam niyo po yung isang pamilya, naka-witness po ako doon, talagang ang gulo. Sorry po dun sa mga matatamaan, yung tatay, Iglesia ni Cristo po. Yung nanay ho, Katoliko. Yung isang anak ho, nag-ang dating daan. Yung isa naman, nag-Muslim. Sa pagkain pa lang, hindi sila magkaunawaan eh. Pero tayo nga ho, sabi po, may hangarin tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos, ginaguide po tayo. Mapalad ho ba kayo, ang buong pamilya ninyo ay nakakilala sa Diyos? Can we say amen? Na isasama nyo po sa church, can you say amen po? Kung halimbawa mananalangin kayo, walang tututol, iisa lang yung pinananalanginan ninyo, can we say amen? Wala ho ba yung mananalangin kayo, yung isang may hawak po na beads, Ay hindi, wag na yun anak. Hindi na, ito yung totoo. Tapos pag-uusig talaga mararanasan ninyo eh. May iba ho mga paaralan po, ako'y napakapalad, hindi po masyadong istrikto. Pero may mga ibang paaralan titignan yung birth certificate nyo. Ano ba ang mga anak mo? Ay born again. Hindi po kayo pwede dito. Exclusive po sa mga babae ito at dapat Katoliko. May mga ganong schools po. Ano ba ang pananampalataya? Alam niyo po ba ako'y nag-apply po sa isang school dati? Tinanggihan po ako. Ito pong school na ito ay sa Pasig. At ito po ay malaking eskwelahan ho. At ito po sa Pasig na to, Opus Dei. Nung tinanong po ako, are you a Catholic? Hindi po, born again Christian. Don't call on us, we will call on you. So gets mo na ho, hindi ka po tanggap. Pag-uusig din po yun pag tinatanong din yung pananampalataya natin Kaya sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Ano po ang kalooban ng kalaban? Next slide. Sabi po dito, nagpapatuloy sa pagkakasala kasi hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Very simple po, kampo ng dyablo. Kaya ngayon, ang gusto ng dyablo ay ang idamit mo yung provoking talaga. Marami po ako makakalaban yan. Pastor, napaka old-fashioned po ninyo. Pero sabi po ng unang Timoteo, pag kayo'y manamit, kailangan po ang pananamit ninyo ay meron pong kahinhinan. Marami kang makakaaway dyan. Itong pastor na to, ayoko sa church na yan. Bawal sa church nila naka-tube. Bawal sa church nila naka-miniskirt. Hindi bawal sa akin. Kung ako lang sa ganang pagiging lalaki ko, walang problema. Pero may Diyos po akong sinusunod. Sa kanila po, grabe yung pastor na yan. Pag may relasyon ka sa kapwa lalaki, pariringgan ka. Hindi mahal na mahal ko po kayo kapatid. Ayoko pong mapapahamak po yung pumapatol sa kapwa lalaki po. Pag binuksan niyo po yung puso ko ngayon, makikita niyo po kung gaano ko kayo kamahal lahat. Pero kung minsan yung pastor na nagsasabi na yon, ayoko sa pastor na yan, walang pag-ibig. Nandi-discriminate siya. Kasi nung binabasa ko yung Biblia, wala na pong pag-asa talaga, tutuloy ka talaga dun Hindi mo pwedeng baliin ang salita ng Diyos. Pero ang trabaho lang ng pastor, mag-announce magsalita. Mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Huwag kayong papatol sa kapwa lalaki, huwag kayong papatol sa kapwa babae. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Pagbaba niyo po, kayo yung masama, kayo po yung walang pag-ibig, kayo po yung tao na walang konsiderasyon. Kung ako siguro amahon ng tahanan at pinipreach ko po yon, may anak akong ganon, baka matagal na pong umalis po sa poder ko. Baka matagal na po na isinumpa po ako. Baka matagal na po na ako po ay kinundi na ng aking anak. Sa mundo ko na ito, darating po ang iba't iba pong kapighatian. Pero may pangako po si Kristo. In this world, sabi ni Kristo, you will face so many troubles. But take hold anak, ang sabi ng Panginoon. For I have already conquered this world, ang sabi ng Panginoon. Bilang pangwakas, sabi po ng Biblia, sa Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Ulitin ko Christians tayo, born again tayo. Nagbigay ng babala si Kristo. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan na ito. Ngunit may pangako po si Kristo. Tibayan ninyo ang inyong loob. Bakit sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo na ito. Can we all say amen?
Hallelujah. Tayo po'y tumayo, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Mapagpalang Ama namin, nagpapasalamat po kami at inihahanda din po namin ang aming mga sarili. In this world, we will feel betrayal. In this world, kami po'y kasusuklaman. Sa mundo po na ito, kami po'y uusigin at maraming kapighatian po na kami po'y mararamdaman sapagkat ikaw po ang una nilang pinaghati, ikaw ang una nila, Panginoong Diyos, na inusig. Panginoon, for telling the truth, marami po kaming magiging kaaway. Sa amin pong puso na hinahagad naming maging malinis, marami na po ang lalayo sa amin. Sa amin pong pagnanasa, Panginoong Ama, na maging mahabagin, pati ang kinahabagan po namin magagalit sa amin. At lalo tigit po sa pagnanasa naming sumunod sa iyong banal na kalooban, ang buong pwersa ng dyablo po, ibabagsak niya para kami po ay pahinain, para kami po ay parusahan, upang kami po ay hadlangan. Pero napakaganda ng sinabi niyo po, Panginoon. Pangahawakan namin ang John chapter 16 verse 33. In this world you will have troubles. But lo and behold, and sabi niyo po, I have overcome the world. Sa mundo na ito, marami po kaming daranasin na kapigatian, ngunit tatagan po namin ang aming sarili sapagkat sa mundo na ito, napagtagumpayan na po ninyo ang lahat po ng kapighatian. Muli Ama, maraming salamat. Gawin niyo po kaming boses ng katotohanan. Sa kahuli-huli namin, Panginoon, umiral po yung pag-ibig. Ang bansa po namin ho'y nababalot ng galit. Ang bansa po namin ay punong-puno po ng paghihiganti. Ang bansa po namin po, nagbabalitaktakan po, gusto magpakulong sa isa't isa, gusto pong pumatay sa isa't isa, Panginoong Ama. Ngunit gawin niyo po kaming ilaw po. Ilaw, Panginoon, ng kapayapaan. Mapagpala po ang nagiging daan ng kapayapaan sapagkat sila po ay tatawaging anak ng Diyos. Mapalad, Panginoong Diyos, ang siya pong mahabagin sapagkat siya po'y kakahabagan. Mapalad po ang nauuhaw, nagugutom sa iyong salita sapagkat sila po ay inyo pong pupunuan. Mapalad po ang tao pagka po siya inuusig, pagka po siya, Panginoon, inyong insulto, pagka sinasabihan po ng kung ano-anong wika, mga galakamit, mga sayha, Panginoong Ama, sapagkat yan po sa langit, inihanda ninyo ang aming pagpapala, inihanda niyo po ang amin pong lahat na mga tatanggapin na biyaya mula sa inyo. Muli, Ama, maraming salamat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagkilala at pagdakila sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Dako naman po tayo sa tithes and offering. Dalangin po natin ang mga tithes and offering. Ama, salamat po sa mga trabaho, sa mga businesses, O Lord, that you will bless them, enlarge their territories, keep us away from harm, and you will answer their prayers, O God. Salamat po, Panginoon, nawa maging kagamit-gamit ang aming ibibigay sa iyo, Ama, at patuloy kami, blessed are the cheerful giver, O Lord, at patuloy kaming magbigay ng may pagbigay na puso, Ama, at masiyahing puso na nagbibigay sa iyo. Purihin ka, O Diyos, to God be the glory. In Jesus' name we pray, Amen. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala
sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos, O Diyos. Salamat po sa Panginoon sa may mga kaarawan. Batiin po natin sila sa July 17, Kisha Amara Felipe. Sa mga may ay wala pong anniversaries, pwede pong pumunta dito yung may kaarawan sa harapan. At yung mga may bisita po na ngayon lang po naka-attend, pwede pong dito sa harapan po. Panalangin po natin sila. Ama, salamat po sa mga may kaarawan. Salamat po sa kanilang buhay, na patuloy kanilang paglingkuran, Ama, at patuloy na Ikaw ang kanilang Diyos ng kasapatan, Ama. Salamat po, Ama. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po sa mga announcements sa Bible studies. Sa next week po, si Brother Francis Cariaga, Presider, Sister Emmy Melendez, sa Tithes and Offering, Pastor Melvin Visda, at sa Flower Bringer po, Jimenez family. Sa mga nais po na mag-join sa mga ministries, makibahagi po kayo kung kayo po ay may mga talento sa pagkanta, sa dance ministries, sa ano pang mga talento po na nais yung ipagpagamit sa Panginoon, ay kayo po ay maaaring mag-join po sa amin. Sa Bible study po, sa Wednesday, from 7 p.m. to 8 p.m. po ng gabi, via Facebook page po. At sa mga prayer meetings po, please join us po sa prayer meeting sa umaga. Araw-araw po ito from 5 a.m. to 6 a.m. Sa gabi po, Monday, Friday, and Saturday po from 8 to 9 p.m. Kung wala na po, tawagin ko na po si Pastor Archie sa final benediction. Praise God. Although hindi na po natin binabati ang mga nangamatay na, but it's the 80th birthday po ng nanay ko ngayon. At kung sakali po ay, sabi ko nga po, magkikita-kita tayo dyan sa langit. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Maraming salamat po, Panginoong Ama. Ang dami pong answered prayer. Una po, Panginoong Diyos, sa paghupa po ng bagyo. Wala po kaming sandali na hindi po namin ipinapanalangin na maingatan po ang aming mga kababayan, lalong-lalo na, Panginoon, in Northern Luzon. Pero gayon din naman po, Panginoon, patuloy din ang prayer namin para po sa amin pong mga kababayan sa Taiwan po, China, sa Japan, na ngayon po'y kasalukuyan ding nananalanta po ang bagyong ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga kagalingan na pinagkaloob niyo po kay Sister Clarice, kay Atelina. Salamat po kay Jubel sa lahat ng pinagpe-pray namin po. Maging si Brother Franklin po, Panginoong Ama, kay Ate Bebs, at saka po si
June Tagal, Panginoon, asawa ni Ate Sally, at lahat po ng mga naririto ngayon, Panginoong Ama, patuloy po yung pinagagaling ninyo at iniingatan po kami at binibigyan po kami ng bakod ng proteksyon po, lalo na po sa aksidente at mga biglaang kamatayan. Panginoong Diyos, sa mga nalalabing taon po ng buhay namin, patuloy niyo pong ituro ang inyong mga kalooban that we are not going to be hearers of your word only, but we are going to be doers of your sacred scripture. At gayon din naman po, Panginoong Ama, sa amin pong panandali ang pag-iwahiwalay, Panginoon, sana po yung aking heart's desire na ang lahat ng mga kapatid po, darating ang time when we are there in heaven, wala pong mawawala, wala po, Panginoong Diyos, na hindi kami makikita. Lahat po ng naririto, pati mga audience po namin, yung mga kapatid po na hindi na namin nakakasama po ngayon, what a pleasure po na magkita-kita po dyan po sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat po at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama po naming nasa langit at ng pag-ibig po ni Kristo Jesus at ang pakikipisan po ng Santo at Manaling Espiritu, I would like to pray the prayer of Moses for the Israelites, Panginoon, at ngayon po idinadalangin ko para sa Peace of Harvest at sa Puray Christian Church. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. And also the prayer of Jabez, Panginoon, sa lahat ng mga breadwinners po na naririto, sa mga kababaihang negosyante, sa care force, sa lahat po, lalo na po sa aking dearest wife, Panginoon. You are the source of everything, Panginoong Ama. And as I pray the prayer of Jabez, acknowledge this, O Lord. O that you are going to bless us all, Panginoong Ama. That you are going to expand our territory. That you are going to let your hands be upon us and keep us away from harm so that we will not feel pain. And that you are going to answer all our requests. Huli sa lahat, ang panalangin ni Haring David, Panginoong Ama, ibinibigay ko po sa bawat isang naririto ngayon, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo po ang pinakamataas na kapurihan. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa matamis po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Tapos na po tayo sa ating gawain at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Kung mapapansin nyo, marami po kami dito ngayon sa harapan. Same faces po, pero meron kaming yung pinaka newest or latest recruit namin, si Mishka. Kaya pwede rin po kayong maging part ng music team. Sali po kayo kung mayroon kayong anak, kapatid, na gusto nyong maging bahagi ng music team, you are very much welcome. Gayon din dun sa ating mga musicians. Wag na po kayong mahiya, kagaya ng preaching kanina, ipagamit natin yung talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang maglingkod. Amen po ba? Hallelujah. At kanina sinabi rin yung ibang mga ministries, kung meron kayong talent na alam nyo, fit kayo o para kayo doon sa ministry na yon, salihan nyo po. Mas maganda po na sama-sama tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Ayan, meron ditong multimedia ministry, worship ministry, prayer ministry, mission ministry. May papadala po tayo sa Cambodia, sinong gusto? Australia, ayan. Meron din pong women's ministry, men's ministry, youth ministry at children's ministry. Amen po. Lahat po kayo welcome. Kaya ini-encourage namin kayo na maging part ng mga gawaing ito. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. At bago po tayo lumabas, awitin po muli natin ang awiting ito. Magbigay tayo ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Yesus. Walang ibang pangalan na aming pupurihin at sasambahin kung hindi ikaw, Panginoong Yesus. Walang ibang pangalan, tanging papupurihan,
sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, walang ibang pangalan, walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay, sa aking buhay. Ikaw ang number one, ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus. Isa po magandang umaga sa bawat isa. Magkamayan po tayo at magkita-kita tayo sa susunod na linggo. God bless the church. Aking ihahayag, Jesus. God bless you, church. See you next Sunday.